projects. Nagbayara ba? House projects. Yeah, yeah. Ang mga problema sa flood control project sa bansang ito ngayon ang pinakamatindi at nakasentro sa malawakang korupsyon at mga irregularidad sa pagpapatupad ng mga proyekto. Korupsyon at katiwalian ghost projects na bayaran na at idiniklarang natapos na. Ngunit ang totoo ay hindi naman ito natapos at hindi talaga ginawa. Sabi standard na materyales at konstruksyon dahil sa mga kickback o komisyon na ibinabayad sa mga opisyal. 30 to 40% na lang napupunta sa aktual na konstruksyon, kaya nasisira agad, wala pang isang taon. Kakulangan sa master plan, walang master plan na sinusunod ang gobyerno sa paglalaan ng pondo para sa flood control. Napupunta sa mga lugar na hindi naman binabaha, abang kulang naman ang budget sa mga lugar na madalas na inuulan at binabaha. Tindi ng corruptions, kunwari walang alam at maang-maang ang lahat ng budget sa kanila dumadaan. Mga Pilipino niloloko at ninanakawan ng harap-harapan. Ngayon ang matinding nakawan sa nakaraan, ibinibintang mga Pilipino ginagawang mangmang. Sobrang paggastos sa infrastruktura, tumataas ang gastusin para sa flood control sa Pilipinas. Ngunit hindi naman bumubuti ang sitwasyon sa mga baha. Patuloy na nalulubog ang mga pangunahing lugar. Matindi ang korupsyon ngayon, sa tingin ko yan ay sa lahat ng ahensya. Kaya pinigilan nila isiwalat sa media, ayaw nila lang nakikita ng madla. Dahil maungkat lahat ng kanilang katakawan mula sa pinakamataas na nakaupo hanggang sa gilid-gilid ng sistema, ninanakaw nila